Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayong umaga ang ating pong devotion ay nagmula sa aklat ng Hebreo chapter 1 verse 1 and 2. Ang title po ng ating devotion ay God Spoke Through His Son. Sinasabi po sa aklat ng Hebreo chapter 1 verse 1 and 2, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang aklat ng mga Hebreo ay nilayon upang patatagin ang pagtitiwala ng mga mananampalatayang Hudyo kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kasabay din ito, ang aklat ng mga Hebreo ay nagbibigay ng babala tungkol sa kahinatnan ng mga hindi nagtitiwala at hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Ang unang kabanata ng aklat sa mga Hebreo ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagsasalita ng Panginoong Diyos sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon. So maaalala po natin na kinausap ng Panginoon Diyos si Isaiah sa mga pangitain, kay Jacob sa isang panaginip, at kay Abraham at Moises ng personal. Ang mga Hudyo na pamilyar sa mga kwentong ito ay nahihirapang paniwalaan na ang Diyos ay naghahayag pa rin ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Jesus ang katuparan at kasukdulan ng paghahayag ng Diyos sa mahabang panahon. Kapag nakilala natin si Jesus, magkakaroon tayo ng kaligtasan at magkakaroon tayo ng matibay na relasyon at kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Si Jesus ay nakahihigit sa lahat. Dahil ibinigay sa atin ng Diyos si Jesus, nararapat na tayo makinig sa kanyang mga sinasabi, magtiwala, at maniwala na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay at ngayon naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. So gaano man tayo itulak ng buhay sa pagkakasala, lagi po nating tatandaan na may Diyos tayong masasandalan at mahihinga ng tulong. Maaari tayong lumapit sa Diyos na matatag sa bawat sitwasyon at hindi nagbabago. So tayo po ay manalangin. Panginoon, dakila ka sa lahat ng oras. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong pangako. At ang iyong pagmamahal ay walang maliw mula noon hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, sa wisdom na inihiyag mo na kami maging matatag sa paniniwala at pananampalataya na ang iyong anak ang siyang daan sa aming kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po.